Let's open our Bibles to Psalm chapter 119, verse 73. Basahin po natin ang ating Biblia sa Awit 119, talata 73. Sa Tagalog, ang sabi dito, "Ako'y ginawa at inanyuan ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng pangunawa upang ang iyong mga utos ay aking matutuhan." Sa English Standard Version, "Your hands have made and fashioned me. Give me understanding that I may learn your commandments." Siguro dun sa mga lumaki sa atin sa Sunday School at yung mga kabataan natin, ay familiar po sa inyo yung kantang "Every single cell in my body is happy." Ngumingiti si Father Jeremiah. "Every single cell in my body is well." So siguro kakanta na tayo, no? Noon pong 1952, ay isinagawa ang tinatawag na Miller-Urey experiment sa pangunguna ni Dr. or Mr. Stanley Miller and Harold Urey sa University of Chicago. Ito ay isang eksperimento na naglalayong gayahin ang mga kondisyon sa maagang bahagi ng ating daigdig. At upang ang layunin ng eksperimentong ito ay alamin kung ano ang sitwasyon or condition sa mundo at kung papaano nagsimula ang buhay sa mundong ito sa pamamagitan ng interaction ng mga chemical or chemical origins. At ang eksperimento pong ito ay gumamit sila ng tubig, water, and then methane gas, ammonia gas, at hydrogen gas. At ang mga sangkap na ito ay pinadaan nila sa isang mataas na voltahe na upang gayahin ang aksyon ng kidlat sa kalikasan. Ngunit sa pagkadismaya ng mga scientifico, ang resulta ng eksperimentong ito ay naglabas ng instead na may buhay or anything beneficial to life is nothing but toxic molecules ang naging outcome sa halip na makakreate ng isang living cell. At ang mangha sapagkat it's been 70 years, 1952 2023 na po ngayon. At sa kabila ng advancement sa research and technology at sa lahat ng mga effort, ay wala ni isa mang selula or living cell ang na-create sa isang laboratory experiment. Wala, kahit isa. And according to scientific studies, ang average human body daw ay naglalaman ng tinatayang 37.2 trillion cells. So, tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung nasa 37 o baka 50 or baka 20 lang. Ganun po kadami ang selula sa katawan ng tao. Ang selula ay napakaliit po niyan, hindi po natin kayang tingnan na ating naked eye. Hindi natin kayang masilip ito dahil sobrang liit. Gayunpaman ang isang cell lamang ay sinasabi ng mga scientifico, ito'y napaka-complicated. Nataliwas sa pangunawa ng mga evolutionary theories before na sabi nila, it's a simple organism or it's a simple structure. Pero habang pinag-aaralan ng mga scientifico ang structure ng isang cell ng tao, sabi nila, ito'y parang isang syudad na 30 kilometers across at napakadaming mga gumagalaw sa loob ng isang cell. Napakadaming mga parts.
na ang iba doon ay hindi pa talaga lubos na naunawaan ng mga tao. So, only God can create and make a human body, not just one cell. Ang mensahe natin sa hapong ito ay patungkol sa kamanghamanghang paglikha ng Diyos sa tao at bilang mga nilikha ng dakilang manlilikha, ano ang ating tungkulin bilang kanyang mga nilikha. Nandito na po tayo ngayon sa ika-10 titik ng alpabetong Hebreo na Yod, or sa English po ito ay letter I. And ang pamagat ng ating pag-aaral sa hapong ito ay nilikha upang umunawa at matuto. Created to understand and learn. Created to understand and learn. Meron pong 3 bahagi ang pagbubulay-bulay natin. Una, the recognition. The recognition that God is our Creator. Pangalawa, the request. That it's only through God's grace that understanding is possible. Through humble request. And then number 3, the resolution. That the law of God or the Word of God is the most important thing to learn in life. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo magpatuloy. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming Diyos, sa pag-aaral namin sa hapong ito, hinihiling po muli namin ang inyong biyaya. Samahan nawa ninyo kami. Tulungan ninyo ang aming kahinaan, O Diyos. Kayo ang siyang lumikha sa amin. Kayo ang siyang may alam sa lahat ng bagay sa aming buhay. Gabayan nawa ninyo kami sa oras na ito. Sa inyong biyaya lamang, O Diyos, kami umaasa. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, the doctrine that we're going to learn today or this afternoon is as creatures made by the very hand of God, we are to humbly submit to Him as our absolute creator and owner so that we may learn His laws, which He gave for our good. Ang unang punto, the recognition. The recognition that God is our Creator. Ang sabi doon sa verse 73, ako'y ginawa at inanyuan ng iyong mga kamay. Sa Tagalog kasi ako'y, no? Pero sa original Hebrew text, nauna yung mga kamay. And we see this as the very hands of God. Of course, wala pong literal na kamay ang Diyos. Kagaya ng illustration lagi niya, ano ba yung kamay na ano? May kalyo ba yon? Makapal ba? Makinis ba? Hindi po yun ang pinag-uusapan natin dito. Ito po ay isang uri ng tinatawag na anthropomorphic language, which ascribes human body parts to God to convey the meaning that we can better understand. Yung pagsasabi ng salmista, ako'y ginawa ng iyong mga kamay. Iyong mga kamay. This speaks of the immanence of God or the closeness, which means the closeness of God, the intimacy of God with His creation. At ito po ay nagtatanggal ng mga kaisipan patungkol sa Diyos bilang isang transcendent being only, who is distant being, that is, who is not closely acquainted with our activities and circumstances. May mga religion po kasi na nagsasabi na ang Diyos ay, yes, almighty siya, He is transcendent, walang makakaabot sa Kanya, at hindi siya ganon ka-close sa bawat isa sa atin. Pero dito sa verse na to, yung paglikha ng Diyos, ang ginamit na lingwahe, your hands. Hindi lang basta sinabi dito, magkaroon ng tao. No. Merong close, merong personal touch ang Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa Psalm 139 verse 3. Ang sabi dito sa Psalm 139 verse 3, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Ganoon ka-close ang Diyos sa mga tao, lalo na sa kanyang mga tao, sa mga mananampalataya. And then sinabi sa verse 13,
sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi. At sa bahay bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. So, again, no, ginamit ng psalmist dito yung hinabi. Di ba? Merong careful attention to detail ang Diyos sa paglikha sa atin, sa paglikha sa iyo, kapatid, kaibigan. At sinasabi sa London Baptist Confession, chapter 5, paragraph 1 on creation, ito po ay ating pinaninindigan at ito po ay isa sa ating mga creeds. Ang sabi doon sa paragraph 5 ng paragraph 1 ng chapter 5 ng ating confession sa English, God in His sovereign and free will created everything in the universe, visible and invisible, in the span of 6 days. God, by His power and with constant care, sabi doon, uphold, direct, dispose, and govern all creatures and things. And in fact, itong paksa natin ngayon ay kabilang sa tinatawag nating paulit-ulit na 7 irreducible minimums of our Christian faith and fellowship, yung basihan ng ating pananampalataya at pakikisama sa ibang grupo na nagkiklaim na sila ay mga Kristiyano. And our denial, and this denies that the belief that God created through cosmic, geographical, and biological evolution, yung paniniwala na, kasi merong tinatawag po na theistic evolution. And ako po kasi ay guilty dyan dahil yan din po yung dati kong paniniwala. Na dahil mahilig po ako sa science, when I was still young, mahilig ako sa science. And then I think with a lot of other people na engganyo sa ganitong kaisipan na baka ginamit ng Diyos yung evolutionary processes at doon lumitaw si Adan, doon lumitaw yung tao. Well, through evolutionary process. But no, this is to mishandle the literal meaning of the text in Genesis. God didn't leave His creation to live and continue on their own. To deny biblical creation is to give up God and the gospel. At isang ang quotation dito from the book The Quest for the Historical Adam ni Dr. William Van Dudeward. Ang sabi niya dito, the teaching of God's word is at stake here. God's character is at stake. The gospel of Jesus Christ is at stake. Accepting an Adam with evolutionary origins immediately impacts what it means to be human, created by God in His image. Tandaan po natin, it is the hand of God that made you, not the hand of Mother Nature. Not the hands of fate or random thoughtless motion of atoms and molecules, as the unbelieving worldview that rejects God would have you accept. And sinabi nga doon sa inawit natin kanina, sa unang hymno natin, that He knows our frame. Sabi sa Psalm chapter 103, verse 14, ay ganito sa Tagalog. Psalm 103, verse 14. Sapagkat ang ating kalagayan ay Kanyang nalalaman, naaalala niya na tayo'y alabok. Sa isang version ng Tagalog, ang pagkasabi doon, dahil alam niya ang ating kahinaan. Sa English, He knows our frame, or He knows we are formed, how we are formed. Now, ano ang implication nito sa ating buhay? Tayo po ay nilikha ng Diyos na may pisikal na katawan, at sa pagkalikha sa atin ng Diyos ng pisikal na katawan, kasama po dito yung mga talento at mga natatanging kakayahan, nakalakip ng ating katauhan o tinatawag na character traits. Nalalaman po ng Diyos yung ating bawat bahagi ng ating katawan.
sapagkat siya ang gumawa nito, siya ang nag-anyo nito. Magkakaiba tayo ng pangangatawan, pati na rin ng kakayahan, ngunit meron lamang iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. And kung every time na tayo ay nagkakaroon ng mga problema sa ating pangangatawan, sana ay maalaala natin, hindi ba ang Diyos ang lumikha sa akin? Hindi ba ikaw, Panginoon, ang gumawa sa akin sa pamamagitan ng iyong mga kamay? At kung may makita tayong somebody na mas better sa atin, better in physique, better in their characteristics, parang sa tingin natin, sobrang talented naman itong taong to. Ang galing kumanta, ang galing tumugtog, ang galing magpinta, ang galing sa math, ang galing... Parang ako, ano ba yung meron ako? And then, you will begin to think, napag-iwanan yata ako nang nag-create ang Panginoon. Baka pagod na ang Diyos nung pagdating sa akin, medyo okay na yan. Baka ganun ako. But no, God in His grace created us, all of us. At wala po tayong dahilan upang tayo mainggit sa iba kung sa tingin natin ay may higit silang kakayahan kaysa sa atin. Kung makita natin yung isang tao or a brother or a friend na ang galing naman niya kumanta, sana hindi natin, sana ako din. No, baka may ibang binigay sa iyo ang Panginoon at masayahan ka doon. At kung nakita mo yung kapatid mo or kapwa mo ang galing kumanta, hindi mo ibibigay sa kanya ang kapurihan. Purihin ng Diyos. Ang taong ito binigyan ng kakayahang ganito. Purihin ng Diyos kung ang isang taong nakita mo ay, ang ganda-ganda naman ng buhok niya, ang ganda ng balat niya, or ang ganda ng pangangatawan niya, matipuno or maganda. Pero hindi sa tao mauuwi ang kapurihan, kundi sa Panginoon dahil siya ang lumikha. O kung meron mang silang natanggap na pagpapala, may natanggap na blessing yung ating kapwa. Tulad natin, sila rin ay nilikha ng mga kamay ng Diyos. Dahil dito, walang sino mang tao ang maaaring magmalaki sa Diyos o sa kanyang kapwa man. Now, sa ating mga kapatid na nagdaranas ng physical difficulty by way of sickness or old age, ano ang sinasabi ng Biblia? Basahin natin ang isang talata sa Isaiah chapter 46, verse 4. Isaiah 46, verse 4. Ang sabi dito, at hanggang sa katandaan mo ay ako siya. Meaning, ako pa rin ang Panginoon. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. Aking dadalhin at ililigtas ka. Yung pagkasabi kasi dito, dadalhin. Pero sa English yun, I will carry you, ang sabi ng Panginoon. Isn't this a wonderful promise that our Creator Himself will carry us? He will carry us through. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, He will carry you through. Ang sabi nga sa hymn na kinakanta natin. The Lord created you. He knows our frame. He is able to heal you. He is able to make you well. And at the end, He will carry you. He will take you to be home with Him. Ang sabi nga sa Children's Catechism, question number 1, anong sabi doon? Who made you? The answer, God. At bilang mga nilikha at inanyuan ng mga kamay ng Diyos, at higit pa riyan, mga nilikha sa wangis at larawan ng Diyos, tayong mga tao ay binigyan ng Diyos ng kakayahang umunawa. Umunawa sa ating kalagayan at umunawa upang ating matutuhan ang mga utos ng Diyos na hindi pabigat. And this leads us to the next point, the request.
Ang sabi ng salmista, bigyan mo ako ng pangunawa. Higit pa sa mga nilalang na may buhay dito sa ibabaw ng lupa, tayo ay nilikha ng Diyos upang magkaroon ng pangunawa. Walang ibang creature, walang ibang nilalang dito sa mundong ito ang merong pangunawa. Although yung mga hayop ay binigyan sila ng Panginoon ng tinatawag na instinct or a little bit of memory. So yung isang hayop, tinatakbo mo, tapos naglagay kang pagkain, tapos bumalik. Maaalala niya yon pag inulit mo. So magkakaroon siya ng memory. And then na-train mo na yung hayop. Tatakbo siya, tapos alam niya na yung gagawin niya. Pero gumagalaw sila based on instinct. Pero tayo pong mga tao, hindi po tayo nabubuhay based on instinct lamang. Hindi tayo nabubuhay based on our urges or instinct. But we are created by God to understand why things are happening. At ang mga hayop ay pinagkalooban ng ganitong kakayahan ng Panginoon, ngunit tayong mga tao ay binigyan ng kakayahan ng Diyos na umunawa ng mga bagay-bagay patungkol sa pisikal na pamumuhay, survival, kung paano gumagalaw ang mga bagay sa daigdig. Ito nga yung dahilan kung bakit nagkaroon ng advancement sa technology. Yung tinatawag na technical know-how. Ngunit hindi lamang hanggang dito ang pangunawa. Para saan ba ang pangunawa? Para lamang ba maunawaan kung paano tumatakbo ang mundong ito o ang mga bagay-bagay sa mundong ito? O paano lamang ba mabuhay sa mundong ibabaw? Paano naman ang mga bagay na hindi nakikita? Paano ang mga bagay na pangwalang hanggan? Ito ang mga pangunawa sa mga espiritual na bagay. Ang pangunawa sa mga banal na bagay, una na rito ang kautusan ng Diyos, ay isang bagay na hindi kayang abutin ng mahinang kaisipan ng tao na likas na pinahina ng kasalanan. Nang dumating ang kasalanan sa mundo, nagkaroon ng limitation, nagkaroon labis na nahirapan, labis na nahadlangan ang kakayahan ng taong umunawa. Bagaman ang kautusan ng Diyos ay banal, matuwid at mabuti, ang tao ay nawalan na ng kakayahang unawain ito. Kung kaya't sinabi ng salmista, yung salitang, bigyan mo ako ng pangunawa. We cannot assume, we cannot boast in our capacity to understand. Sapagkat sa pagpasok ng kasalanan, ang kakayahan nating umunawa, matutuhan at makasunod sa kautusan ng Diyos ay tuluyang nawala. Total depravity. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 21, sahin natin po sandali, Romans 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim, darkened hearts. At upang mapanumbalik at magkaroon ng kakayahang umunawa at matutuhan ang mga banal na batas ng Diyos, ay kinakailangan magkaroon ng pagbabago. Kailangang mabago ang likas na pagnanais at kalagayan ng puso ng tao mula sa pusong umaayaw sa Diyos tungo sa isang pusong umiibig sa Diyos. Mula sa isang pusong umaayaw sa mga banal na batas ng Diyos tungo sa isang pusong nagnanais tumupad sa kanyang mga utos. Yung katagang bigyan mo ko ng pangunawa, kung babasahin po natin ang chapter 119 ng Psalms, ito ay binanggit ng 6 na beses. Binanggit siya una sa verse 27, ang sabi doon, tulungan mo akong makaunawa, which is the same meaning. Verse 34,
And today, sa verse 73, and then sa verse 125, 144, and 169. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nagpapahiwatig sa atin ng ating desperate need. We have this need for understanding. Kinakailangan nating makaunawa. That's why the psalmist requested God. Mayroon siyang kahilingan na siya ibigyan ng pangunawa. At ang kahilingan nito ay tanda ng pagpapakumbaba or humble submission sa harapan ng Diyos. Sapagkat hindi nga natin kayang unawain ang mga banal na bagay kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. Let's read from 1 Corinthians chapter 2. Verse 13 to 14, ang sabi doon, na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Ang mga bagay na espiritual mauunawaan lamang sa paraang espiritual. At sinabi ni Paul sa verse 14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi mauunawaan ng isang taong nasa laman ang mga bagay ng Diyos, ang mga bagay na espiritual. Ngunit, walang ibang paraan. Kinakailangan nating magkaroon ng pangunawa. At papaano nagsisimula ang pangunawa? Papaano magkakaroon ng pangunawa? Sinasabi sa Proverbs 9 verse 10 ang ganito. Proverbs, Kawikaan, 9, talata 10. Ang sabi dito, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. The question is, do you fear the Lord? Do you have this fear of God? Do you know Him who is holy? May pagkakilala ka ba sa Kanya na banal? Meron ka bang pakialam sa mga bagay na banal? Pinag-iisipan mo ba, kaibigan, ang mga bagay na banal? Sapagkat dito nagsisimula ang pangunawa. At para sa mga bata or sa mga kabataan na nag-e-explore or gusto nyong unawain ang mga bagay-bagay sa mundo, meron ng paunang admonition ang salita ng Diyos sa Psalm chapter 32 verse 8 to 9. Ang sabi sa Psalm 32 verse 8 to 9, aking ipaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin, na kung wala nito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Huwag ka daw maging katulad ng mga kabayo, ng mga hayop na walang unawa, na para lang sila mapasunod, ay kailangan gamitan ng force. Kailangang paluin, kailangang hatawin. Now, yung pagkaunawa na meron tayo bilang mga tao, ito ay bahagi ng disenyo ng ating Panginoon. Ngunit nakakalungkot isipin na ang isang tao, na ikaw na tao, na may ganyang disenyo, ay magiging ka-level ka na lamang ng mga hayop.
na sinasabi ng Biblia na walang unawa. He has given you understanding. Know His will. Seek His will. And He promised that you will find Him. Yung salitang understand, hindi po tayo eksperto sa English language, pero understand, it can mean to stand under. To stand under what? Well, sa pag-aaral natin dito, to understand ultimately means to stand under the creatorship and lordship of God. Na ikaw ay nakikilala mo, nakikita mo ang iyong sarili, na ikaw ay nasa ilalim. Ikaw ay nakatayo sa ilalim ng katotohanan na nilikha ka ng Diyos. At siya ang may-ari sa iyo. At naunawaan mo ang kanyang ganap, ang perpekto, na may pagmamahal at absolute ownership sa iyo bilang kanyang nilikha. Understanding is meaningless apart from the revelation of God Himself to us. Kung kiniklaim mo na meron kang pangunawa or understanding, pero wala ang Diyos, para saan yung understanding mo? Saan ka dadalhin ng pangunawa mo? Naunawaan mo na ang mundo ay umiikot 24 hours a day, umiikot siya sa kanyang axis, naunawaan mo yung chemical reactions, kung ikaw ay scientist, naunawaan mo kung paano tumatakbo ang kalakalan or business, naunawaan mo yung history, yung world history, naunawaan mo ang sociology at iba't iba pang mga sangay o branches of knowledge, but without God, understanding becomes meaningless. What is there left to understand? Nothing to understand and nothing will make sense. Ang pangunawa ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kung tayo ay magkakaroon ng pagkatuto. At dito tayo dadali ng ikatlong punto, the resolution that the law of God is the most important thing in life. Aanihin mo yung pangunawa, sabi ng salmista, upang ang iyong mga utos ay aking matutuhan. Kailangan nating matuto. No, we need to learn. We start by studying. But the goal is to learn, and that is to learn the perfect, eternal, unchanging law of God, which is the Word of God. Now for us Christians, for us who claim to be believers, ngayon na meron kang pangunawa, saan mo gagamitin ang pangunawa mo? Gagamitin mo ba, gagamitin mo ito para matuto, di ba? Para matuto ng ng mga bagay-bagay ba sa mundong ito na hindi na naman magtatagal? Then, yung learning mo, yung understanding and learning mo will be temporary. The moment of your death, that will be the end. Tapos na. Pero ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, yung understanding and your learning ay para sa mga bagay na walang hanggan. Para sa mga spiritual na bagay. And what is spiritual? Ang sabi sa Romans 7 verse 14, the law of God is spiritual. To learn the law of God will lead you to obey His law. Ito ay tumutungo sa buong katungkulan ng tao. Para saan ba itong learning? Para saan ba itong pagkatuto? Now, sinabi yan ni Haring Solomon, King Solomon said in Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito ang sabi niya, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Now, yan ang beginning ng understanding. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Maunawaan mo ang Word of God at ito ay iyong tuparin. That will make you a complete person.
Ang sabi nga sa 2 Timothy 3 verse 16, all scripture is breathed by God and it is profitable for training in righteousness, in holiness, that the man of God may be perfect in all good works. Upang tayo ay maging perfect, sabi sa Tagalog, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At kapag ginagawa mo ang lahat ng ito, that completes your life. Nakikita mo na ngayon yung purpose mo, purpose of your existence. Bakit ka nandito sa mundong ito? If you begin to obey the law of God, if you begin to realize ang iyong existence sa mundong ito, sabi ni Solomon, this is the whole duty of man, to obey God's commandment. Now, how opposite is that sa kaisipan ng sanlibutan? Baliwala sa kanila ang utos ng Diyos. Ang kanilang gustong gawin ay ang sarili nilang kalooban. Now, let me just take a look at this for a moment. Ignorance is the mind of the unregenerate heart. Yung salitang ignorance, yung kawalang alam, ito yung kabaliktaran ng learning. Ito yung kabaliktaran ng pagkatuto. To be ignorant. Well, kung kukunin mo nga yung salitang ignorant is to ignore. Meaning, all this time, the unregenerate person o yung taong wala sa Diyos, all this time, wala siyang ginawa kundi i-ignore ang pagkatakot sa Diyos, i-ignore ang salita ng Diyos, i-ignore ang utos ng Diyos. At para sa kanya, ang utos ng Diyos, ito'y pabigat. At kung makakalayo siya dito, gagawin niya lahat para lumayo sa utos ng Diyos. But if you are a believer, my dear brothers and sisters, if you realize that if you obey the law of God, it makes you complete. Ito yung buong katungkulan natin. Dito tayo dinisenyo ng Panginoon. The moment na na-realize mo, have I obeyed the word of God? Have I obeyed the law of God in this area of my life? Then you will begin to see na nagkakaroon ng meaning ang lahat. It makes sense. Tama talaga ang Diyos. Tama talaga, inutos ng Diyos ito. Dapat talaga sinunod ko. Tama lang na sinunod ko ang utos ng Diyos. So the question for everyone, even for those professing Christian, if you see the Word of God, if you see the law of God, ano ang reaction mo? Susundin ko ba to o hindi? Nagdadalawang isip ka pa ba? Ito ang utos ng Diyos. Susundin ko ba o hindi? Or are you excited or are you eager to obey? And is it your delight? Is it your desire to obey the law of God? But sadly, how opposite is the mind of the worldly person. Ang mga wala kay Kristo, ang mga hindi mananampalataya. Now, binigayan ni Apostle Paul for the self-righteous Jews, yung mga Hudyo, na ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid. Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 10, verse 3, sa English, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, again, yung kautusan ng kanilang sarili, hindi naman talaga yung kautusan ng Diyos eh. Yung sarili nilang gusto, ang gusto nilang mangyari. And seeking to establish their own commandments, they did not submit to God's righteousness. Now, Peter, talking about false teachers and prophets, ang sabi niya sa 2 Peter 3 verse 16, ang sabi niya dito, sa English, babasahin ko, therefore, beloved, since you are waiting for this, be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace. And count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you, according to the wisdom given him. Verse 16, as he does in all his letters, when he speaks in them of these matters, there are some things in them that are hard to understand, which the ignorant, ang sabi doon, which the ignorant and unstable twist
to their own destruction as they do to the other scriptures. Ano ang ginagawa ng isang taong laban kay Kristo? Ano ang ginagawa ng isang taong lumalaban sa Diyos? They twist the Word of God. They twist the law of God. Yung utos ng Diyos, binabaluktot nila to suit their needs. And the Bible calls them, Peter calls them, the ignorant. And what is their end? Ano ang wakas ng patuloy na pag-i-ignore ng ganitong attitude? Ang sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 2 verse 12. Sa English, ang sabi niya, "But these, like irrational animals, creatures of instinct, born to be caught and destroyed, blaspheming about matters of which they are ignorant." That's the word again. Will also be destroyed in their destruction. To learn is to cease to be ignorant. Gusto mo bang ayaw mo bang maging ignorante? Matuto ka. Matuto ng ano? Matutuhan mo ang salita ng Diyos. Matutuhan mo ang utos ng Diyos. Na ang utos ng Diyos ay hindi pabigat. Na ang utos ng Diyos ay kanyang ibinigay at didinisenyo ka ng Panginoon upang tuparin ang kanyang utos. That's your whole duty as His creature. And ang sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1, ang kanyang admonition sa mga mananampalataya ay ganito. Sa 1 Peter 1 verse 14, sa Tagalog, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. This is a reminder for every believer na parang bumabalik-balik sa'yo yung mga dating kasalanan. Yung mga kamangmangan mo dati. Ang sabi ng Bible, "For we were formerly foolish." Ang sabi ni Paul sa Titus. Noon ay tayo yung mga hangal. Now, this is a reminder na wag nating balikan yung mga former passions. Sa English, ang pagkasabi ni Peter, ang sabi sa 1 Peter 14, "As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance." Are you claiming to have understanding? Are you a Christian? Do you claim to have understanding? Do you want to learn the Word of God? Wag mo na sanang balikan yung mga dati mong passion na dala ng iyong pagiging ignorante sa salita ng Diyos. You can have all the things in this world, but if you don't have the Word of God to guide you, your life is meaningless. Ang sabi ng Panginoon, "Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." If you do this, brother, if you do this, sister, you will discover the true meaning and purpose for your life. The way that God designed it to be. The way God intended it to be when He created you. So the questions for us is here are this. Do you think you have understanding? Palagay mo kaya may pangunawa ka na? Para sa ating mga kaibigan na nanonood, sa palagay mo kaya ay may pangunawa ka? Nauunawaan mo ang mga bagay sa mundong ito? What about spiritual things? Is it your goal to learn the Word of God? Hinangad mo ba matutuhan ang salita ng Diyos? Is it your goal to learn the law of God so that you can obey it? Obey it gladly with all your heart? Is it your delight to find out the instruction of God for your life so that you can obey them and bring glory to His name? What are the things you learned from His law and His word? Ano na ba yung mga natutuhan mo mula sa Kanyang kautusan at mula sa Kanyang salita?
When the law of God says, honor your father and mother, what have you learned from that? Ano yung natutunan mo sa utos na ito? Nag-advance na ba ang iyong pagtrato sa iyong kapwa? Nag-advance ka na ba pagdating sa iyong marriage life? Now, these are all within the bounds of the law of God. The fifth commandment says, honor your father and mother. Nag-advance ka na ba sa pag-honor sa iyong nanay, tatay, magulang, even in their old age? May natutunan ka na ba regarding the commandment of God pertaining to marriage? That husband, you love your wife. And wives, submit your husband in the context of covenant relationship, na hindi ka makikiapid, na hindi ka mangangalunya, na hindi ka titingin sa ibang babae o hindi ka titingin sa ibang lalaki. Gaano na ang advancement mo dito? Gaano na ang pagkatuto mo sa mga bagay na to? And all the other things mentioned in the law of God, are you applying them? Now, sa ating application and gospel challenge, yes, our bodies are made by God wonderfully and amazingly, but because of sin, death has entered, and this is evidenced by countless who died by sickness, diseases, injury, or violence. But regardless of our present condition, whether in sickness or health, whether even in success or in failures in life, have we humbly requested God to give us understanding so that we may be faithful to Him in obeying His word, regardless of the situation we are in. Pag mahirap na yung sitwasyon, is it still your delight to obey the word of God? Pag nandyan ka na sa sitwasyon na yan, is it still your aim to please God? Kagaya ng sinabi ni Joseph, nang nandun na yung temptation, hinahabol siya. Sabi niya, how can I do this thing and sin against God? Now, for our friends na nakakapakinig sa mensaheng ito, malinaw ang sinasabi ng Biblia, hindi ka nilikha para habulin ang mga kasayahan lamang sa mundong ito, mga kaligayahan sa mundong ito. Hindi ka nilikha ng Diyos para ibigin ang mundong ito. Mundong ito meaning this present evil world with all its corruption and with all its temptation and its mindset that goes against the perfect will of God. Hindi ka nilikha ng Diyos para sa iyong sarili. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya. You do not exist for your own selfish purposes, but for the purposes of God alone. Merong isang kanta noong 2018 na ang pamagat, I am me. I am me. Ang sabi ng kanta, this is a worldly song. Ang sabi ng kanta sa first stanza, yeah, I might not be perfect, but I'm working on my best version. I'm on my way. Yes, I'm on my way. If I have to, I'll walk alone. Being myself is all that I know. Want me to change to fit in? I won't. I am me. I can't pretend to be what I am not. I'm my own way. I know I am strong. I am free to do what I want. I am me. But no, maraming tao nag-iisip na parang sila ang lumikha sa sarili nila. It's unthinkable. Before your maker, before your creator, nasasabihin mo, ako to. Na pag tinanong ka ng iyong kapwa, sino ka ba? Sabihin mo yung pangalan mo, di ba? And yung pangalan mo, usually may apelyido. Ako si ganito. Sa Hebrew culture doon, nung araw, like Jesus of Nazareth, taga Nazareth, di ba?
or or yung mga sons of Zebedee. Naka-attach sila sa somebody else. Now you cannot claim, no, you cannot even make statement na para bang nilikha mo yung sarili mo or self-made. I'm self-made. No. You are created by God. You are created by God to give honor to Him. You will not be existing today if God did not create you. Do you realize that? You are not your own. Someone made you. And that someone rightfully owns you. He is your maker and rightfully be your master. Ang sabi sa Bible, prepare to meet your maker. And it is on Judgment Day where you will answer to God for everything that you have done in this life that you call your own. My friend, today, have you begun to recognize the creatorship and the ownership of God over your life? If until now you do not understand everything I am saying, it could be that because your sin is your master and whatever your master wants, that you are doing. And he who lives in sin will also die in sin. Ang nabubuhay sa kasalanan ay mamamatay sa kasalanan. And for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Jesus is the co-creator of the Father, and He is also your Lord. Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, and He is your Creator as well. Now, at the moment, God is extending to you His terms of peace and forgiveness. Tinatawagan ng Diyos, sinasabihan ng lahat na magsisi at sumampalataya. Walang ibang daan para sa kaligtasan. Mula sa kasalanan at mula sa kamatayang walang hanggan, kundi ang ipinagkaloob ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Manampalataya ka sa kanyang kaisa-isang anak na nagbayad sa lahat ng kasalanan ng mga nagsisisi at nagtitiwala sa kanya. At ito'y naganap noong ang kanyang banal na dugo ay mabuhos doon sa krus. Tandaan mo, si Kristo, si Jesus, siya ang iyong manlilikha. Sumuko ka na sa Kanya habang matatawag mo pa siyang tagapagligtas at Panginoon. Habang may pagkakataon ka pa upang lumapit sa Kanya bilang iyong manunubos at tagapagligtas. Sapagkat darating ang panahon, siya ay darating upang maging tagahatol at hukom. Lumapit ka na sa Kanya ngayon upang ikaw ay mabuhay. Huwag mo nang patagalin pa. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, tunay na kami ay inyong mga nilikha, O Diyos. And ang sabi nga ng isang philosopher or theologian of old, our hearts will be restless until we found our rest in you, O Lord. At nawa, Panginoon, ay binuksan mo ang puso't isipan ng mga tao na kayo po ang siya naming kilalanin na siyang may likha sa amin. At kayo ang may ultimate and absolute right sa aming buhay. At ibinigay mo sa amin ang inyong kalooban at ipinakita mo sa amin ang buong katungkulan namin ay una ay maunawaan namin kayo, maunawaan namin ang patungkol sa mga bagay na espiritual at ang aming tuparin ang inyong kalooban, tuparin ang inyong salita, maging masunurin sa inyo, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa mensaheng ito na inyong ibinigay sa amin sa hapong ito, O Panginoon. Pinupuri ka namin. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.